Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action TV series na pinamagatang The Continental na ipinalabas noong 2023. Nagsisimula ang serye sa New York City, noong 1955. Sumasayad sa mga lansangan ang malamig na hangin habang nakatayo ang mga pulis sa harap ng isang lumang gusali, mahigpit na hawak ang kanilang mga armas. Sa kabilang panig ng rehas naroon sina Frankie at Winston Scott, sila ay magkapatid. Halatang nanginginig si Winston, garalgal ang boses habang paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya sinasadya. Pero gaya ng inaasahan sa mga pulis, wala silang kahit kaunting simpatiya habang nakatingin sa magkapatid mula sa kabilang bahagi ng bintana. Si Frankie, ang mas nakatatanda, ay nananatiling matatag at sinisigurado sa kapatid na hindi niya kasalanan ang nangyari. Sinusubukan ni Frankie na pananagutan ang lahat ng insidenteng nagdala sa kanila roon, pero pareho nilang alam na hindi ganoon kadaling makakaalis. Paglipas ng ilang taon, hindi na si Frankie ang dating takot na binatilyo. Tumigas na siya, pinatatag ng panahon sa maling landas ng buhay. Gaya ng inaasahan, si Frankie ay nagsasagawa ng isang maingat na pagnanakaw sa New York Continental, isang marangyang hotel na pagmamay-ari ni Cormac O'Connor, isang self-made na tycoon. Inampon ni Cormac si Frankie noong siya'y bata pa. Pero ngayon, wala si Frankie roon para sa awa. May hinahanap siya sa vault ni Cormac. Mataas ang pusta pero kalmado si Frankie habang kinukuha ang bagay na pinunta niya roon. Ngunit sa mismong sandali na siya'y paalis na, nagtaksil ang kanyang kasama at tinutukan siya ng baril, nagbabantang papatayin siya kung hindi ibibigay ang nakuha niyang bagay. Ngunit si Frankie, na sanay sa diskarte, ay nagulat ang kasamahan gamit ang nakatagong baril. Biglang sumiklab ang kaguluhan. Nagpaulan ng bala ang automatic weapon ng kasama niya, tinamaan ng ilang inosenteng bisita na nagdiriwang ng bagong taon sa itaas. Agad na kumilos ang mga tauhan ni Cormac, pinamumunuan ni Lawrence, at kinailangan ni Frankie na makipaglaban sa kanila. Habang tumatakas, sunod-sunod niyang pinapatay ang mga tauhan, isa-isa, lalaki sa lalaki, sa isang pambihirang paraan, pinapakitang isa na siyang bihasang mamamatay tao. Sino mang sumubok na umatake sa kanya ay pinagsisisihan ang desisyon nila. Si Frankie, ang siraulong lalaki ay tumalon palabas ng bintana papunta sa isang tambake ng basura. Doon, isang hindi pinangalanang getaway driver ang sumagip sa kanya, at parehong matagumpay na nakatakas. Samantala, si Winston, ang kapatid, ay nanatiling inosente at idealistic, sinusubukang umangat sa larangan ng negosyo sa London. Nais niyang gumawa ng pangalan sa real estate at sinusubukang kumbinsihin si Ginoong Davenport na mag-invest sa isang proyekto ng paradahan ng sasakyan. Gayunpaman, pumalpak ang presentasyon. Doon lamang ito nagkaroon ng direksyon ng banggitin ng asawa ni Davenport na si Rosaline ang usap-usapan tungkol sa pagbisita ng popstar na si David Bowie sa kanilang disco club. Doon naisipan ni Winston na tawagan ang kanyang manager na si Tony. Sa isang maingat na manipulasyon, nahikayat ni Tony si Davenport na mag-invest sa isang negosyo na may bahagi si Winston. Lumalabas na si Rosaline ay hindi lang pala basta isang nagrereklamong asawa, mas malala pa. Isa itong tuso kung gumalaw, sina Winston at Rosaline ay sabay na nagplano ng deal. Bahagi ito ng mas malawak na plano ni Winston. Ngunit lumalala ang sitwasyon nang magpalipid ng gabi si Winston kay Rosaline. Habang naliligo si Rosaline, inatake si Winston ng tatlong nakamaskarang lalaki. Tinurukan siya ng pampitulog at agad siyang dinala palayo. Wasak ang tahimik na buhay na unti-unti niyang binubuo para sa sarili. Ang pagkidnap kay Winston ay hindi lang isang kakaibang laro. Natuntun siya ng mga tauhan ni Cormac at nais siyang pilitin na sabihin kung nasaan si Frankie. Galit na galit si Cormac na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang coin press, ang mismong artifact na ninakaw ni Frankie. Sa pag-aakalang siya'y parang si Homelander, naiinis si Cormac sa inutil niyang mga tauhan at nagpataw ng malupit na parusa. Inutusan niya ang isa na barilin ang kasama nito. Ngunit nagreklamo ang mga ito tungkol sa mga patakaran. Humingi si Cormac ng tulong kay Karen, ang kanyang tapat na manager, nabuksan ang mga bintana, at mas naging sadistiko ang kanyang kilos. Lumabas na bawal pala sa kahit sino, pati kay Cormac, ang pumatay sa loob ng teritoryo ng Continental. Kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na tumalon kung hindi ay magdurusa ang kanyang pamilya. Pagkalabas ni Winston sa hotel, bumagsak sa kalsada ang tauhang iyon. Si Winston naman ay hindi basta sumusuko.
Marami na siyang pinagdaanan para hayaan si Cormac o sino man na kontrolin siya. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap ni Cormac at ibinunyag nito ang lahat ng kaguluhang idinulot ni Frankie nitong mga nakaraang araw. Kaya't sa nakakatakot na tono, inutusan ni Cormac si Winston na hanapin si Frankie. Bagaman inamin niyang may malasakit siya sa dalawang ulilang kanyang inalagaan noon, gusto niyang maibalik ang kanyang gamit dahil kung hindi, mapapalaya ang mga mapanganib na tao. Habang palabas na si Winston, nagulat si Karen, ang kanang kamay ni Cormac, na may isang tao na nakipag-usap ng ganoon kay Cormac at buhay pa rin matapos nito. Balik sa Continental, sinusubaybayan ni Detective KD si Uzen, isang gangster na Ruso na tauhan ni Cormac. Naniniwala siyang si Frankie ang koneksyon kay Uzen at sa supplier nito, at persigido siyang malaman ang buong katotohanan kahit labagin pa niya ang utos ng kanyang nakakataas na si Detective Mayhew. Binalaan ni Mayhew si KD na itigil na ang investigasyon. Pagkatapos ng lahat, inaasahan ng NYPD na pumikit na lamang sa mga operasyon ng high table. Pero tumangging umatras si KD, na nagpasimula ng isang tensyonado na patintero sa pagitan ng mga alagad ng batas at ng kriminal na mundo. Nang gabing iyon, sa magandang lungsod, naniniwala si Winston na wala siyang mapagkakatiwalaan pero gagawin niya ang lahat para mahanap si Frankie. Nakipagkita siya sa isa sa mga matalik niyang kaibigan noong bata pa siya, si Charlie. Nang makita nila ang ilan pang kaibigan mula sa nakaraan, tinanong nila kung kumusta siya sa London. Sinabi niyang ayos naman sana, hanggang sa ninakawan ni Frankie si Cormac. Itinuro ni Charlie kay Winston ang Chinatown kung saan maaaring konektado ang kinaroroonan ni Frankie sa ilegal na bentahan ng armas. Galit na galit si Winston na ang kanyang kapatid ay bumalik mula sa Vietnam at agad na nagdulot ng kaguluhan. Paalala ni Charlie sa kanya, ang pamilya ay pamilya, kahit ano paman. Pagkatapos, iniabot ni Charlie ang kanyang coat kay Winston at pinahiram ang pinakamamahal niyang sasakyan, isang 1969 Ford Mustang Mach 1. Habang nagmamaneho si Winston, napadpad siya sa Burton Karate, isang dojo na pinapatakbo ng magkapatid na sina Miles at Lo, na parehong may koneksyon sa kriminal na mundo. Si Miles na naglingkod sa Vietnam War, ay sangkot sa ilegal na bentahan ng armas. Natuklasan ni Winston na nawalan na ng ugnayan si Frankie kina Miles at Lo matapos ang isang pumalpak na transaksyon. Malinaw na ang walang ingat at mapusok na nakaraan ni Frankie ang siyang naging dahilan kung bakit siya naputol sa maraming koneksyon. Ang paghahanap sa kanya ay nagtulak kay Winston sa Alphabet City, isang lugar na kilala sa panganib at kawalan ng batas. Samantala, ang kasosyo ni Frankie, ang siyang nagtaksil sa kanya, ay nasa kamay na ng adjudicator. Ang adjudicator, isang malamig at tuso na nilalang, ay pinahirapan ang kasosyo para makuha ang impormasyon tungkol sa coin press, isang artifact na napakahalaga na maaari nitong pabagsakin ang buong imperyo ng krimen. Ang pirasong ninakaw ni Frankie ay hindi lang basta alaala, ito ay susi sa kapangyarihan. Kaya mula sa high table hanggang sa pinakamapanganib na mga kriminal sa lungsod, lahat ay naghahanap nito. Nang matuklasan na binayaran ng $40,000 ang lalaking nagtaksil kay Frank para literal na nakawin ang mga susi ng mundo, pinatay ang traidor at isinailalim sa walang hanggang katahimikan. Samantala, pumunta si Winston sa lugar na pinaniniwalaan niyang pinagtatagwan ng kanyang kapatid. Si KD naman, sa kabilang banda, ay piniling makialam sa mga bagay na hindi niya dapat pinakialaman. Pumasok siya sa Continental at nais niyang alamin ang lahat ng nangyayaring kaguluhan sa kanyang lungsod. Lumapit siya sa bartender at umorder ng inumin. Ibinaba niya ang pera sa mesa at tinignan siya ng masama, hanggang sa may nagbigay ng pahintulot. Ang lahat at ang bawat isa sa loob ng hotel ay gumagana na parang orasan, kaya kailangan ni KD na manatiling tahimik. Pumunta siya para magpareserba ng kwarto pero sinabi sa kanya na lahat ay fully booked. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang barya at matalinong lumakad palayo, ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ni Karen. Samantala, si Winston ay tinakpan ang kanyang sasakyan at pumasok sa isang luma at abandonadong teatro. May biglang nagbukas ng pelikula at nakita ni Winston si Frankie. Nilapitan niya ito, ngunit nahulog siya sa isang patibong. Nang mabitawan niya ang kanyang baril, lumabas si Frankie mula sa dilim at pinalaya ang kanyang kapatid. Hindi gaanong pala kaibigan ang kasama ni Frankie na si Yen, ngunit ipinaliwanag ni Winston ang lahat sa kanyang kapatid. Sinabi niyang sila ni Frankie ay dinakip ni Cormac at ng kanyang mga tauhan, at binibigyan sila ng pagkakataong ibalik ang bagay kapalit ng kanilang kaligtasan.
Gayunpaman, hindi naniwala si Frankie kahit isang saglit. Dinala si Winston sa itaas at sinabing si Cormac ay hindi na basta-bastang tao. Isa na siyang bahagi ng isang kriminal na mundo na lampas sa imahinasyon. Ngunit inalok si Frankie ng isang bagong buhay ng grupong tinatawag na The Nile kung nanakawin niya ang coin press, ngunit tila nauubos na ang oras niya. Nasundan si Winston ng mga tauhan ni Cormac, at kailangan ng tatlo ng paraan para makatakas. Habang sinasalakay ng mga guns ang gusali, gusto ni Yen na manatili at lumaban hanggang sa huli, ngunit sinabi ni Frankie sa kanya na pamilya na siya ngayon at kailangan nilang tumakas. 6 na lalaki ang pumasok at naghiwa-hiwalay, pero natuklasan nila na niloko sila ni Winston at maling gusali ang kanilang pinasok. Sa isang tuso na galaw, itinulak ng tatlo ang sasakyan ni Winston papalayo at nagtungo sa lansangan. Kailangan nilang humanap ng hideout, kaya naisipan nilang puntahan ang matagal na nilang kaibigan na si Charlie. Pagdating nila roon, masayang sinalubong ni Charlie si Frankie at niyakap silang lahat. Sina Yen at Frankie ay balak ng bumuo ng pamilya sa teatro, ngunit mukhang kailangang baguhin ang plano dahil sa mga nangyari. Kumuha ng posisyon si Yen para sa posibleng muling pag-atake ng mga armadong kalaban. Sa Continental naman, habang gumagawa ng isang magaang bulletproof na kasuotan, ipinaalam kay Cormac na nakatakas ang magkapatid. Inutusan niya si Karen na kunin ang kambal na sina Hansel at Gretel para sa misyon. Agad na pumunta si Karen sa isang silid at tinanong ang dalawang kakaibang nilalang kung gusto nila ng panibagong assignment. Samantala, naliligo si KD nang makakarinig siya ng ingay. Lumabas siya habang may hawak na baril, ngunit walang tao sa loob ng kanyang bahay. Nakakita siya ng isang file na iniwan ni Mayhew. Pagkabukas niya nito, nadiskubre niyang si Frankie ay isang delikadong tao at nawawala sa aksyon noong panahon ng digmaan. Balik sa bahay ni Charlie, nag-usap ng masinsinan ang magkapatid at naging mainit ang pag-uusap nila tungkol sa kanilang ama. Inamin ni Frankie na asawa niya si Yen at tinanggal niya si Winston sa kanyang buhay para makagawa siya ng bagay na may saysay. Habang nagmamasid si Yen sa paligid kung may mga paparating, sinabi ni Frankie, minsan kailangan mong gumawa ng mga desisyong ayaw mong gawin para protektahan ang mga taong mahal mo. Isa sa mga kaibigan ni Charlie, sa gitna ng lahat, ay tumawag kay Cormac at sinabi sa kanya ang kinaroroonan ng magkapatid. Habang nakaupo sa kotse ang magkapatid, may lalaking lumapit mula sa likuran at nailigtas sila ni Yen sa tamang oras. Ngunit walang pahinga para sa mga pagod, dumating na si Cormac at ang kanyang mga tauhan, at nagkaroon ng putukan. Gumanti ng putok sina Frankie at Yen at nagtungo sa helikopter na inihanda para sa kanila ni Charlie. Gayunpaman, tumaob ang kanilang sasakyan, at habang papalapit ang mga kalaban at nagpapaputok dito, nakita nilang nakatakas ang tatlo. Tinangkang habulin sila, nakita ang tatlo at muling nagpaputok dahilan para magkahiwa-hiwalay sila at mahuli ang isa sa kanila. Pero ito'y isang panlilinlang lamang, at lumaban ang magkapatid. Sabay na dumating sa eksena ang kambal na sina Hansel at Gretel, habang sina Frankie at Winston ay nakikipaglaban na parang buhay na nila ang nakataya. Samantala, nagtago si Yen sa isang silid at doon ay nakakita ng isang bagong silang na sanggol. Biglang umatake ang isa sa mga lalaki, kaya kinailangan ni Yen na lumaban ng maingat upang hindi masaktan ang bata. Samantala, hinarap ni Frankie ang huling kalaban, kasabay ng pagtapos ni Yen sa kanyang katunggali sa marahas na paraan. Matapos ding magtagumpay ang magkapatid, panahon na upang sila'y tumakas. Dumating sina Hansel at Gretel sa isang kalapit na bubungan, kasabay ng pag-akyat ng tatlo sa kanilang helikopter. Pinaputukan ng mga kalaban sina Yen at ang piloto, dahilan para ang magkapatid na lang ang humawak sa sitwasyon. Sa isang masakit na sakripisyo, nagpasyang ialay ni Frankie ang kanyang buhay upang mailigtas si Winston. Pinatay siya ni Gretel, at habang umaangat ang helikopter, lumabas na walang laman ang kahon na hinahanap ni Cormac. Ang coin press, ang bagay na naging sanhi ng napakaraming kaguluhan at pagdanak ng dugo, ay hindi matagpuan. Mag-isa na ngayon si Winston at muling humingi ng tulong sa Burton Karate. Ngunit huli na ang lahat, nangyari na ang kapinsalaan, at magiging alamat ang pagdanak ng dugo. Bumalik tayo sa taong 1955 sa Bronx, kung saan ipinadala ni Cormac ang magkapatid sa lansangan at agad silang pinagtrabaho bilang mga tagapagdala ng utos, mga trabahong hindi dapat pinapasan ng bata. Isa sa kanilang unang misyon, ihagis ang Molotov cocktail sa isang bintana at sunugin ang isang apartment.
Si Winston, puno ng sigla at sabik patunayan ang sarili, ay nakiusap kay Frankie na siya ang gumawa. Ngunit hindi niya alam na may mga tao sa loob. Isang aksidenteng bumagabag sa kanya ng maraming taon, at hindi niya kailanman tuluyang nalimutan. Sa kasalukuyan, isinailalim sa incinerator ang katawan ni Frankie, naging abo sa harap ni Lo at Miles na tahimik na nanunood. Sinubukang gawing magaan ni Miles ang sitwasyon sa pagsasabing isa lamang itong karaniwang araw sa mundo ng krimen. Ngunit hindi nakakatawa ang biro, mabigat ang damdamin ng lahat. Isang flashback ang nagbalik sa atin sa kakaibang pagkakataon kung paano unang nagkakilala sina Frankie at Yen. Siya ay nakakulong sa isang malupit na kasal, pinarurusahan ng kanyang asawa dahil hindi siya nagkaanak ng lalaki. Kaya naman, tulad ng isang matalino at makatwirang lalaki, ipinadala siya sa isang mapanganib na misyon, naniniwalang iyon ang kanyang tadhana. Pero sa kapalaran, hindi kailanman sumabog ang bomba. Si Yen, pagod at wasak, paulit-ulit na sumusubok ngunit palaging nabibigo. Malapit na siyang sumuko nang magtagpo ang kanyang mga mata at kay Frankie sa unang pagkakataon. At sa isang iglap, ang kanilang mga buhay ay tuluyang nagkakabit. Sino ang mag-aakalin na mamumulaklak ang pag-ibig mula sa mga nabigong pambobomba? Balik sa kasalukuyan, dumating si Detective Mayhew sa apartment ni KD upang humingi ng paumanhin. Galit pa rin siya sa kanya dahil sa panghihimasok nito sa kanyang investigasyon, at sa pagpasok nito sa kanyang bahay nang hindi kumakatok. Habang nagbakbakan na sila, may tawag na dumating. Pumasok si KD sa ibang kwarto para sagutin ito. Narinig ni Mayhew ang usapan at napahinto siya. Ang tawag ni KD ang nagbunyag ng kinaroroonan ni Frankie. Samantala, kausap na ngayon ni Miles si Winston. Ipinaliwanag niyang hindi ibinigay ni Frankie kay Cormac ang coin press, hindi na iyon nakakagulat. Ang nakakagulat ay wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan ito. Kaya naman, nagmungkahi si Winston ng isang alyansa. Inalok niya sina Miles, Lo, at Lemmy ng pagkakataong patayin si Cormac at kunin ang kontrol sa Continental, na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa napakakumikitang kalakalan ng armas. Ipinaalala niyang may mga bounty sa ulo nila dahil sa ugnayan nila kay Frankie. Kung matatalo si Cormac, hindi na sila magiging tagalabas sa sistema, sila na mismo ang magiging may-ari nito. Bago pa sila makapagbigay ng malinaw na sagot, biglang pumasok si Yen sa silid at nakita ang lalagyan ng abo ni Frankie. Agad na kumilos si Lo habang sumugod si Yen kay Winston. Galit siya, pero sa kalagayan niya, hindi siya gaanong banta. Ang katotohanang sinunog ang katawan ni Frankie nang hindi dumaan sa tamang proseso ay hindi rin katanggap-tanggap kay KD. Pinilit niya si Ezra, ang assistant ng coroner, na isiwalat kung saan dinala ang abo ni Frankie. Samantala, sa Continental, dumalaw ang adjudicator kay Cormac. Mabilis siyang nagbitaw ng ilang puna tungkol sa kung paano ito kumakain na parang hari, samantalang dapat ay nagugutom ito tulad ng isang pulubi dahil sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang maskara, dahilan upang makaramdam ng kaba si Cormac. Nang itago niya muli ang kanyang mukha, nagbigay siya ng matinding babala, may 3 araw si Cormac para hanapin ang coin press. Kapag nabigo siya, papalitan siya ng high table. Lalong tumindi ang pressure, at ang adjudicator ay lumakad palayo na may malamig na ngiti. Unti-unting gumuho ang mundo ni Cormac pero hindi pa siya sumusuko. Si Winston, na likas na maparaan, ay wala pang sariling hukbo, ngunit may pera siya. At gamit iyon, balak niyang bumuo ng isa. Naniniwala silang may sapat na silang armas para sa laban na paparating, ang kailangan na lang ay mga daliri para sa mga gatilyo. Sinimula ng magkapatid na pag-usapan ang mga posibleng kakilala nilang bumili sa kanila kamakailan na maaaring sumali sa kanilang layunin. Plano nilang kunin ang dating kaibigan ng kanilang ama na si Jean, isang taong napakahusay bumaril kahit isang beses lang, at may matibay na paninindigan sa hustisya. Kaaway siya ni Cormac, at dahil doon, isa siyang perpektong kakampi. Sinabihan din si Winston na pumunta sa Bory para makipagkita kay Maisie, isang mahalagang personalidad sa ilalim ng mundo. Hindi siya sigurado kung makukumbinsi niya itong sumanib sa kanila, pero susubukan niya. Habang pinaigting ni Cormac ang paghahanap sa coin press, dinalaw ni Miles si Jean at nag-usap sila tungkol sa pagtanda at sa pagkawala ng ama ni Miles. Binanggit ni Jean na may kumakalat na chismis sa kalsada na may ilang kabataan na may gulo sa Continental. Doon tinanong ni Miles ang matandang kaibigan kung sasama ba ito sa kanilang layunin, at nang walang pag-aalinlangan, pumayag si Jean na sumali sa kanilang grupo.
Samantala, nagtungo si Winston para kunin ang susunod nilang posibleng kakampi. Sinubukan niyang makipagkita kay Maisie pero tila hindi siya pinansin sa Bory. Biglang nagpakita si Maisie, at pinatay ni Winston ang isang insekto, isang kilos na nagpa-alerto sa lahat sa paligid kaya agad silang naglabas ng mga baril. Hindi nagustuhan ni Maisie ang hitsura o pananamit ni Winston, kaya doon na lumantad ang tunay na Maisie. Samantala, hinalugog ni Hansel at Gretel ang bahay ni Charlie habang hinahanap ang coin press. Sinira rin nila ang sasakyan sa labas pero wala silang nahanap. Balik sa teatro, nagluluksa si Yen sa pagkamatay ng kanyang asawa, ang lalaking nagligtas sa kanya at nag-alis sa kanya sa kapahamakan. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita ang mga tauhan ni Cormac na nagsusuri sa lugar para hanapin ang press. Nagpakita si Yen, at sa tamang pagkakataon, umatake siya, pinagbabaril at pinagsasaksak ang mga guns sa paligid. Tinapos niya silang lahat ng madali. Samantala, nakuha na rin ni Winston ang kanyang inaasam na pakikipagkita kay Maisie. Alam na ni Maisie ang tungkol kay Frankie at sa coin press, at gusto niyang malaman kung ano ang pakay ni Winston sa kanya. Si Winston, nasakim sa pera, ay patuloy sa maling pakikipag-usap, sinusubukang suhulan si Maisie ng pera. Pero hindi natitinag si Maisie sa salapi. Ayon sa kanya, ang mga maliit na tao at palaboy sa lungsod lang ang mahalaga sa kanya. Pagmamahal lang ang bayad na kanyang tinatanggap. Dumating naman ang mga tauhan ni Cormac sa Bory, inaakalang nandoon si Winston para makipagkita. Pero agad silang pinaslang sa malapitan. Dinala naman ni Maisie si Winston para ipakilala ang kanyang napakalaking hukbo, isang buong underground network na siya ang namumuno. Hindi pa pulido ang panukala ni Winston pero nagustuhan ni Maisie ang kanyang determinasyon. Habang pauwi si Winston pabalik sa bahay ni Charlie, nadatnan niya ang piloto ng helicopter, si Ronnie. May isang tao na naghahanap ng bayad mula kay Charlie. Sa halip, tinanong ni Winston si Ronnie kung interesado ba itong sumali sa kanilang grupo. Paglipat ng eksena, makikita si Lo na sinasabi kay Lemmy na ayaw niyang gumamit ng baril kahit na ito ang kanyang ikinabubuhay. Inamin naman ni Lemmy na sana'y patay na siya o palaboy pagkatapos ng digmaan kung hindi siya iniligtas ni Miles, kaya itinuturing niya itong kapatid. Si Yen, na hindi pa rin nakakaahon mula sa kanyang nakaraan kay Frankie, ay nag-abot ng magaspang na sketch ng Continental na ginawa ni Frankie bago ito mamatay. Pinag-aralan ng grupo ang sketch at sinubukang hanapin ang kahinaan ng gusali. Alam nilang kailangan nila ng kasabwat sa loob. May lakad si Miles at inanyayahan niya si Yen na sumama sa kanya. Habang masayang kasama ni Mayhew ang kanyang pamilya, may kumatok sa pinto at laking gulat niya nang makita si KD. Habang may kaunting tensyon sa pagitan nila, inilabas sila ni Mayhew at doon siya halos bantaan ni KD na magsusumbong ito kung hindi niya mahahanap ang isang berdeng Volkswagen sa Chinatown kahit walang search warrant. Sa loob ng Volkswagen, nag-usap sina Miles at Yen. Sinabi ni Yen na hindi siya sigurado kung sasama ba siya kay Winston pero base sa naging pag-uusap nila tungkol sa Vietnam, mukhang sasama siya. Parang sasama na siya pero hindi sigurado. Sa mundong ito, mahirap ang magtiwala. Sa tuktok ng Continental, tumutugtog si Thomas, kaibigan ni Karen, ng napakagandang musika. Sumusulat naman ng liham si Karen para sa kanyang ama, habang pinagmamasdan ni Jean at Winston ang Continental mula sa malapit. Nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap sina Thomas at Karen, at ipinaliwanag ni Karen na ibinigay ng kanyang ama ang lahat ng pera nito para makapunta siya sa Amerika at makapagsimulang muli. Ngayon, umiiyak ang kanyang ama sa tagumpay ng anak kahit pa delikado ang pinasok nitong trabaho. Ipinaliwanag naman ni Jean ang isa sa pinakamahalagang patakaran sa Continental, bawal ang pumatay sa loob ng lugar. Pero may isang eksepsyon, may pulang pindutan na pwedeng pindutin ni Cormac upang pansamantalang suspindihin ang alituntunin. Kapag ginawa ito ni Cormac, digmaan na ito. Alam ni Winston na kailangan niya ng kasabwat sa loob, kaya nagpaplano siyang suhulan ang isa sa mga tao roon. Nakafocus sila kina Thomas at Karen. Inamin ni Thomas na aalis na siya ng lungsod para tuparin ang kanyang mga pangarap. Kahit delikado ayon kay Jean, kumuha sila ng mga litrato at may plano na. Kinabukasan, naglalakad si Karen kasama ng mga karaniwang tao at kumuha ng kanyang sulat. Habang naglalakad sa mga kalsada, napadpad siya sa Jamol Records, isang mabuting kaibigan niya. Nang maupo siya, binuksan niya ang sulat at habang binabasa ito, nagmukhang tensyonado.
Nang tumayo siya, kinuha ni Lo ang papel at umalis, saka ito ibinigay kay Winston. Paglipat ng eksena, makikita si Mayhew na bumisita sa apartment ni KD. Habang sinisiyasat ang mga gamit nito, napatingin siya sa loob ng oven, at may natagpuan. Samantala, may isang bata na naghagis ng bato sa Burton Karate, at hinabol siya ni Lou hanggang sa mahuli niya ito. Nakipagbasag ulo si Lou sa ilang lokal na gangster, at grabe, ang galing niyang makipaglaban. Pinatumba niya silang lahat, isa-isa, at hindi man lang siya gumamit ng baril. Pinatigil ng kanilang pinuno ang laban at tinawag silang lahat na kahabag-habag. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Lou sa loob ng kanyang tirahan. Ang pinuno, na kilala bilang Orphan Master, ay nagsabi na hindi nararapat ang dojo sa lugar na iyon. Tinawag ni Lou ang Orphan Master na isang parasite at umalis. Sinabi lang ng Master na darating ang boogeyman. Hindi natuwa si Lo na tinatawag na magnanakaw ang kanyang ama, kaya pumunta siya sa dojo at itinapon ang isang kabinet ng mga sigarilyo. Pagpasok sa dojo, sinabi ni Winston sa kanyang grupo na may tactical silang bentahe. Kinahapunan, binayaran ni Winston ang isang driver ng pampublikong bus para dalhin sila ni Karen sa isang liblib na lugar para sa isang pribadong pag-uusap. Inalok ni Winston si Karen ng kalayaan mula sa kontrol ni Cormac. Hindi lang ito simpleng kasunduan sa negosyo, personal ito, sabi niya kay Karen. Masamang tao si Cormac na sumisira ng maraming buhay, at ang buhay ni Karen ang susunod. Sa Continental naman, ipinakita ni Cormac kung gaano siya kawalang awa at kalupit. Pinatay niya si Thomas dahil lang gusto ng binata na umalis para ipagpatuloy ang pag-aaral. Sobrang literal na pinatay niya ang pangarap ni Thomas. Nang makita ni Karen ang bangkay ni Thomas, tuluyan na siyang nagpasya. Tapos na ang paghahari ni Cormac. Sa isang matapat na sandali, sinabi ni Karen kay Cormac ang plano ni Winston, pero sa mundong ito, hindi palaging nagtatagal ang katapatan. Habang nagkakabuo ang mga piraso, tuluyan nang sinimulan ang plano ni Winston para pabagsakin si Cormac. At isang bagay ang alam ng lahat, wala nang atrasan. Bumalik ulit tayo sa nakaraan sa New York City noong 1955. Doon, sinabihan ang dalawang magkapatid, huwag kumilos at matulog ng maayos. Inilagay sila ng kanilang ina sa trunk ng sasakyan at sinabi sa kanila na balang araw ay magbabago ang lahat bago siya lumakad palayo. Si Winston, na malinaw pang may trauma mula sa kanyang pagkabata, ay handa nang makipagbakbakan. Siya at ang kanyang grupo ay naghahanda para sa huling pag-atake sa hotel ni Cormac. Nagsagawa sila ng mga pagsasanay pero dumating si Lemmy at natigil ang ensayo. Malinaw ang plano, upang makuha ang lugar, kailangan muna nilang makuha ang susi ng bodega ng armas na laging dala ni Cormac, gaya ng isang paranoid na diktador. Nagsimula ng magtalo-talo ang lahat, at nainis si Winston. Sinabi niya na walang kasiguruhan sa misyong ito, at kung gusto mong umatras, ngayon na ang tamang panahon. Samantala, nakaistasyon si Mayhew sa labas ng dojo, binabantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Habang kinukuha ng grupo ang ilang C4 na balak nilang gamitin, pumasok si KD sa dojo at tinanong kung kilala ng dalawa si Winston. Nagkunwaring walang alam sina Lemmy at Lou hanggang sa umalis si Lemmy. Pagkatapos ay inamin ni KD kay Lou na wala talaga siyang pakialam sa mga baril na ibinebenta nila mula sa dojo. Ang tanging gusto niya ay si Winston. Iniabot niya ang isang card at saka umalis. Samantala, kinukuhanan ng litrato ni Mayhew, ang werdo, ang lahat ng nandoon, lalo na si KD. Si Jean naman, nagkunwaring pest control sa isang random na apartment malapit sa Continental para makapasok doon. Dahil dito, napalipat ang babae sa isang marangyang hotel habang inaayos ang lahat. Nag-usap ang magkapatid, at sinabi ni Lou sa kanyang kapatid na may kakaiba. Dati raw may kwarto si Jean sa Continental at matalik na kaibigan nito ng kanilang ama. Mukhang may itinatago si Miles sa kanyang kapatid, at natapos ang pag-uusap nang sabihan si Lou na kumuha ng armor-piercing rounds mula sa jersey. Samantala, hindi naglalaro ng maayos si Karen. Kumampi siya kay Cormac, at kasama sina Hansel at Gretel, kinulit nila ang driver ng bus tungkol sa kinaroroonan ni Winston. Nang hindi ito nagsalita, pinatay siya sa lugar mismo. Parte ito ng plano ni Cormac para mahanap si Winston. Pero alam ni Winston na kailangan niyang makuha ang tiwala ni Maisie kung gusto niyang magtagumpay. Hindi sapat ang pera, kaya kinuwento niya kung paano sinuportahan ni Frankie at ng kanyang ina ang pamilya ni Maisie noong nawalan sila ng bahay dahil kinuha ito ng bangko.
Bilang panghuling hakbang, iniregalo ni Winston sa kanya ang isang abandonadong bangko at mga suit para sa kanyang mga tao. At ayon, pumayag na si Maisie. Talagang hindi matanggihan ang alok, wala nang kailangang ulo ng kabayo dito. Samantala, pumunta si Lou para kunin ang armor-piercing bullets pero sinusundan siya ni Mayhew. Napansin niya ito at nakipagbanggaan sa detective. Sa huli, napatumba niya ito at natuklasang pulis pala siya. Tumuloy siya agad kay Winston sa Rhodes Hotel para malaman ang tunay na sitwasyon. Samantala, inutusan ni Cormac si Karen na ihanda ang kanyang funny fumes, habang nanalangin siya para sa pagbabalik ng kanyang nawawalang anak. Mas mahalaga pa sa kanya ang mahanap ang coin press kaysa habulin si Winston. Si Winston naman, nakipagkita kay Lou, na nagsabi sa kanyang may alam na ang mga pulis tungkol sa kanila. Si Cormac, ang siraulong lalaki, nanalangin sa kung sino mang nilalang at nagsisigaw na itinakda siyang mamuno sa hotel, na magiging kanyang kaharian magpakailanman. Dumating naman ang kakaibang kambal sa hotel kung saan naroon si Winston. Nagkita rin sina Mayhew at KD, at dala ni Mayhew ang lokasyon ni Winston. Ikinumpisal din niya na natagpuan niya ang kahon sa loob ng oven, na tuluyang sumisira sa tiwala nito sa kanya. Sinabi niyang palagi siyang naroon para sa kanya anuman ang mangyari, kaya sinampal siya at pinalayas. Sina Winston at Lou ay biglang inatake ni Hansel at isang tulisan. Nawalan ng malay si Lou habang sinusubukang tumakas si Winston. Pinigilan siya ni KD at agad siyang tinutukan ng baril. Muling umatake ang salarin mula kanina, at napatay siya ni KD pero nabaril din siya bago iyon. Dumating si Hansel at dinala si Winston palabas at pinasakay sa isang van kung saan naroon si Gretel. Hindi makagalaw si Lou, at nang dumating si Mayhew, natagpuan niya si KD na sugatan, pero persigido pa rin siya at gutom na tapusin ito. Nakahanap siya ng gintong barya para sa Continental Hotel. Sinabi ni Mayhew na lumalampas na siya sa hangganang hindi dapat tawirin. Ibinigay niya ang kanyang badge kay Mayhew at binati naman siya nito ng swerte. Habang naghahanda ang grupo ni Winston para sa darating na kapahamakan, biglang dumating si Lou at ibinalita sa kanila na dinala si Winston sa Continental. Pumunta si KD sa reception at iniabot ang gintong barya bilang bayad para sa isang gabi sa hotel. Nang ibigay sa kanya ang susi ng room 818, nag-cut ang eksena kay Cormac na muntik nang ihulog si Winston mula sa balcony ng kanyang opisina. Pinanood ito ni Karen habang hinihingi ni Cormac ang coin press ni Winston. Matapos siyang traidorin ni Karen, kumilos si Jean at pinabagsak ang mga tauhan ni Cormac gamit ang sniper. Pinindot ni Cormac ang pulang buton, ngunit hindi ito gumana. Tinutok ni Karen ang kanyang shotgun kay Cormac at inutusan siyang ibigay ang susi ng bodega ng armas. Ngunit wala siyang lakas ng loob na kalabitin ang gatilyo, kaya pinatakas niya si Cormac. Ganap nang nagsimula ang plano ni Winston nang dumating ang hukbo ni Maisie. Habang si Lemmy ay nag-zipline papunta sa Continental at si Ronnie ay may mga lihim na galaw, pinatumba ni Yen at Miles ang receptionist. Tinawagan ni Winston ang grupo at sinabing magkita-kita sila sa bodega. Habang papunta rin si Cormac sa bodega, gumamit siya ng mga paraang bihirang makita. Samantala, muling nilapitan si Lou ng Orphan Master kasama ang kanyang grupo. Ibinunyag nila na ang ama ni Lou ay isang mamamatay tao at walang awang pumatay sa pamilyang dati nang nanirahan sa lugar. Ipinakita nila ang baril na ginamit ng kanyang ama sa pagpatay. Maganda talaga ang pirasong iyon. Sinimulan ng mga goons ang paninira sa dojo at winasak lahat ng makita, siniguradong hindi na ito muling magagamit. Samantalang si Winston ay tinurukan ng parang super soldier serum, nag-activate ang mga alarma at naging isang kill zone ang buong hotel. Lahat ng tao sa loob ay naghanda at kumpletong armado, at napakaraming mamamatay tao at asasin sa loob ng gusali, nakakatakot na. Kinuha ni Cormac at ng kanyang hukbo ang lahat ng mamamatay tao na maaari nilang mahanap at agad silang nagpadala ng mga alerto tungkol sa dalawang target na kailangang patayin. Si KD, na nasa eksena rin, ay nakipaglaban sa mga customer ng hotel at pinatay ang mga ito sa lugar mismo. Si Lemmy naman ay inilagay sa isang patibong, at sa kasalukuyan, kung sino man ang makakapatay sa alinman sa kanilang tatlo, ay tatanggap ng gantimpala. Inatake si Lemmy ng isang babaeng puno ng mga tato. Kahit ayaw niya itong labanan, hindi ito umatras at kalaunay namatay habang sinusubukang patayin siya, pero bago iyon, nagawa pa nitong patumbahin si Lemmy.
Pagdating nina Winston at Karen sa bodega, napilitang labanan at patayin ni Miles ang mga asasin na paparating sa kanya, syempre, sa tulong ni Jean. Si Yen, na nagtatago sa mga lagusan ng hangin, ay nakita si Cormac at ang kanyang mga tauhan, habang si Ronnie naman ay nabigong ma-access ang security system. Ngunit ang dalawa ay nasa alanganin na sitwasyon nang matagpuan sila ni Cormac at ng kanyang mga tauhan at agawan ng mga armas. Nagpakita si Cormac at sinabi na napakadali ng lahat ng ito. Nagkaroon sila ni Karen ng kaunting matalim na palitan ng salita, hanggang sa 5 asasin ang nagtaksil kay Cormac at tinutukan ng baril ang iba pang asasin. Si Maisie at ang kanyang mga tauhan ay lihim na nakapasok sa grupo, at seryoso na ang mangyayari. Habang tinutukan si Cormac ng baril upang buksan ang bodega, sinira niya ang susi at pinatay ang mga ilaw, dahilan para magsimula ang putukan. Samantala, tinitingnan ni Lou ang paboritong baril ng kanyang ama at naalala kung gaano ito kakriminal. Sa pag-iisip niyang hindi rin naman mas mabuti ang Orphan Master, pinasabog niya ang lugar at pinatay ito kasama ng lahat ng kanyang mga tauhan. Pagbalik sa hotel, tinitingnan ni Karen ang lahat ng mga bangkay sa paligid, at lumabas si Winston mula sa ilalim ng isang sundalo at napansin na nawawala si Cormac. Si Cormac, na baliw, ay pinatay ang isang trabahador ng hotel nang walang dahilan. Samantala, natuklasan si Jean ng residente ng apartment. Nang malaman niyang nahuli siya, sinabi niya sa babae na hindi ito makakaalis. Sa halip, tinakpan niya ang bibig nito para manahimik sa buong oras. Habang hindi na ayon sa plano ang mga nangyayari, patuloy pa ring malaya si Cormac. Naglabas siya ng patong sa ulo ni na Winston at Karen, sa halagang $2 milyong. Dagdag pa rito, tinutukan ni KD ng baril si Winston at dinala siya sa isang pribadong kwarto. Lumabas na may koneksyon pala si KD kay Winston. Siya lang ang nag-iisang nakaligtas sa sunog na sinimulan ni Winston sa isang apartment sa New York. Nasunog ng buhay sa harap ng kanyang mga mata ang buong pamilya niya, at ngayon ay naghahangad siya ng paghihiganti. Talagang matindi ang sama ng loob. Habang umiinit ang sitwasyon, ayaw ni Jean na makuha agad ni KD ang kanyang paghihiganti. Pinaputukan niya ito gamit ang kanyang sniper rifle at nasugatan siya, pero pinigilan siya ni Winston na barilin pa ito. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Winston kay KD at nangakong tutulungan siya. Binigyan pa niya ito ng pampakalma para mapatahimik ang lahat. Samantala, si Cormac ay naglaho papasok sa isang lihim na silid sa hotel, dahil syempre, laging may lihim na silid. At gumagawa siya ng plano para mas lalong lumala ang sitwasyon. Habang patuloy ang putukan sa labas, tumataas ang tensyon. Sina Hansel at Gretel ay nagwawala sa buong gusali, at si Jean ay medyo nagiging malapit sa kanyang nakagapos na kaibigan. Gayunpaman, tila natutuwa ang babae sa kanya at marahil ay nagkakagusto pa. Nilalandi siya ni Jean at nagyayaya ng date na agad namang pinaunlakan ng babae. Samantala, ang dalawang baliw ay tinutukan ng baril ni Yen, na naghahangad ng paghihiganti. Dahil sila ang pumatay kay Frankie, balak ni Yen pasabugan ang lugar. Sinusubukang kausapin siya ni Miles para pigilan ito, pero dahil sa usapan nilang iyon, nakatakas ang dalawa at lumaban pabalik. Habang tumatakbo para iligtas ang sarili, nagtago si Miles at nabaril. Dahan-dahan na lumalapit sina Hansel at isang kasamahan, at nasa matinding panganib na si Miles. Tinawagan siya ni Lemmy sa radyo at sinabing ililigtas siya, sabay hagis ng granada. Sumabog ito, pero nakaligtas pa rin si Hansel. Samantala, si Ronnie ay sa wakas nakakuha ng access sa mga kamera para suportahan ang grupo, habang dumating si Lou sa lugar kasama ang isa sa mga anak ng Orphan Master. Sa loob ng hotel, buhay pa sina Miles at Hansel. Naghagis ng granada si Hansel na napunta kay Lemmy at agad siyang napatay. Nang tila wala ng pag-asa, tumindig si Miles at handang patayin ang perwisyong iyon ng tuluyan. Mula sa kung saan, dumating si Lou para tulungan ang kanyang kapatid at sinubukan nilang pabagsakin si Hansel gamit ang bagay na pinakamainam nilang alam, karate. Syempre, hindi ito naging maayos. Mukhang hindi interesado si Hansel sa madaling laban. Biglang dumating ang batang inchik at iniligtas ang araw sa pamamagitan ng paghagis kay Lou ng baril ng kanyang ama. Ginamit niya ito para patayin ang asasin. Habang nagpaalam si Winston kay Lemmy, tinanong niya si Ronnie kung saan ihahagis ang mga granada. Ginabayan siya ni Ronnie gamit ang melang system kung maituturing nga ba iyon para mabago ang takbo ng laban at patayin ang lahat ng kalaban. Habang pinapanood ni Cormac, alam niyang kailangan nilang makarating sa 13 palapag para tapusin siya.
Sinubukan ng grupo na dumaan sa kusina. Alam ni Cormac na sobrang delikado na ang kalagayan niya. Dahil sa pagkabalisa at takot, inutusan niya si Orsen, ang operator ng hotel system, na i-activate ang defensive protocol, isang huling paraan para wasakin ang buong hotel at hindi mapasa kamay ni Winston ang premyong matagal niyang ipinaglaban. Ngunit tumanggi si Orsen. Samantala, hinarap ni Yen si Gretel at ang tanging gusto niya ay makita itong mamatay. Humihiling ng patas na laban ng harapan at walang baril, pumayag si Gretel sa hamon. Naglaban ang dalawang babae, parehong bihasa at tila nasisiyahan pa sa kanilang paglalaban. Habang salit-salit silang nakakaangat sa isa't isa, tumugtog ang heroic music sa background habang nahihirapan na si Yen. Tapos na sa opsyon at halatang natatalo, bumunot si Gretel ng sandata pero naharang ni Yen ang suntok at tinapos ito ng isang karate chop. Habang lumilipat ang pabor sa kanya, nahulog silang dalawa sa tubig at puro kamay na lang ang nakikitang naglalaban. Mula sa pagkaguho, lumitaw si Gretel, ngunit natuklasan niyang may nakataling pampasabog sa kanya, at sumabog sa iba't ibang direksyon, sa huli nanalo si Yen. Si Cormac, ang baliw na tao, ay marahas na pinaslang si Orsen sa pamamagitan ng pagdurog ng kanyang ulo. Tumawag ang adjudicator kay Cormac at tinanong kung nahanap na niya ang coin press. Dahil wala pa ito sa kanya, naiwan si Cormac na ipagtanggol ang sarili, kaya inaktibo niya ang defensive protocol gamit ang biometric data nila ni Orsen. May 10 minuto na lang bago sumabog ang hotel, ikinulong ng mga security door ang buong grupo at nagsara ang buong gusali. Habang paakyat sina Winston at Karen sa ika-13 palapag, nagsimula na ang pagkawasak. Tumutunog ang mga alarma, umiinit ang estruktura sa bigat ng sabotahe, at nauubos na ang oras. Ang tanging paraan upang itigil ang countdown ay ang gamitin ang biometric data ni Cormac, ang kanyang mga kamay. Natunton nila si Cormac habang tinatangkang tumakas. Isang marahas na laban ang sumiklab, ngunit bago makabigay ng huling suntok si Cormac, lumitaw si KD mula sa usok at anino. Sa malamig at matatag na kilos, binaril niya si Cormac, tinapos ang paghahari ng siraulo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang protocol. Kailangan pa rin ng system ang kanyang mga kamay. Mabilis na nag-isip si Winston at napansin ng isang maintenance train car sa malapit. Sa kakulangan ng oras at wala nang pakialam sa pagiging mabuti, ginamit niya ang tren para putulin ang mga kamay ni Cormac at isara ang system, halos hindi na isalba ang gusali sa ganap na pagkasira. Tapos na ang laban. Nasira man ang Continental, hindi ito tuluyang nawasak. Karamihan sa tauhan ni Winston ay nakaligtas, ngunit malaki ang kapalit. Si Lemmy, ang tapat at mabait na tao, ay nasawi, napatay ng mga pampasabog ni Hansel sa gitna ng labanan. Mabigat ang kanyang pagkawala sa mga nakaligtas. Si Winston, panalo ngunit sugatan, ay naghahanda ng tumayo bilang bagong manager ng Continental. Ngunit biglang naputol ang pagdiriwang sa pagdating ng adjudicator mula sa high table. Balot sa formalidad at banta, idineklara nilang ang Continental ay nasa ilalim na ng interregnum. Isang pansamantalang estado ng purgatorio ang ipinataw ng high table. Ang tagumpay ni Winston ay hindi inaprubahan. Kailanman ay hindi kanya ang hotel para angkinin. Ibinunyag na ang huling piraso ng palaisipan, ang coin press, ang kasangkapan ng simbolikong at aktwal na kapangyarihan. Matagal na itong hinahanap ng high table, ngunit hindi ito kailanman nasa loob ng hotel. Matagal na pala itong nakatago sa loob ng trunk ng kotse kung saan minsang natulog sina Winston at ang kanyang kapatid na si Frankie bilang mga batang palaboy. Ngayon, ang press ay itinago sa likod ng vault ng bangko ni Maisie, na binabantayan ng kanyang Bory Army. Muling nabawi ito ng mga lansangan. Sinubukan pang magtaray ng adjudicator at magbigay ng mga utos, ngunit lumabas si Winston sa bakuran ng hotel. Walang pag-aalinlangan, at gamit ang kanyang natatanging tapang, bumunot siya ng baril at binaril ang adjudicator sa pagitan ng mga mata, tuluyang inalis ang kinatawan ng high table at pinagtibay ang kanyang hindi pagsunod sa kanilang autoridad. Matatag na tumayo si Winston sa tuktok ng mga abo ng bumagsak na imperyo. May bagong hari na ang Continental. Ngunit ang digmaan laban sa high table ay nagsisimula pa lamang. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.